Hari Magmanga Diyos. Kabanata 4. Ngayong naabot ko na ang pangalawang ranggo ng martial path, wala na ako sa ilalim ng aking mga kapantay sa Zhao clan. May karapatan akong lumahok sa clan martial meet. Si Zhao Feng ay unti-unting kumalma mula sa kanyang tononibik. Ang martial path ay nahati sa 9 na ranggo, at ang bawat ranggo ay mas mahirap kaysa sa huli. Alam ng lahat na ang una hanggang 3 ranggo ng martial path ay tinatawag na power training rank, at tinawag silang martial disciples. Ang mga martial disciples ay nakatuon sa pagsasanay ng kanilang mga katawan at pagpapalakas ng kanilang dugo at chi upang makabuo ng isang magandang pundasyon para sa mas mataas na ranggo. Ang katawan ay ang pundasyon ng lahat ng paglilinang, kaya ang pagsasama-sama ng power training rank ay direktang makakaapekto sa mga susunod na ranggo. Bagamat ang martial disciples ang pinakamababang ranggo, at maaari lamang ituring na simula ng martial path, ang tuktok ng 3 ranggo ay hindi dapat maliitin. Magkakaroon sila ng hindi bababa sa 7 hanggang 800 libra ng lakas, at ang mga ipinanganak na may magandang pangangatawan ay maaaring magkaroon ng higit sa 1,000 libra ng lakas, at maaari nilang punitin ang mga tigre at leopardo gamit ang kanilang mga kamay. Ngayong naabot na ni Zhao Feng ang pangalawang ranggo ng martial path, mayroon siyang hindi bababa sa 4 hanggang 500 libra ng lakas, na malayo sa hanay ng mga ordinaryong tao. Kung gumamit siya ng makapangyarihang martial skill, kahit 10 ordinaryong tao ay hindi makakalapit sa kanya. Kung maaabot ko ang 3 ranggo ng martial path, magkakaroon ako ng 7 hanggang 800 libra ng lakas, at ang aking lakas ay doblehin man lang. Napaisip si Zhao Feng sa kanyang sarili. Siyempre, ang talagang hinangad niya ay ang maging isang tunay na martial artist sa itaas ng 4 na ranggo ng martial path. Ang 4 hanggang 6 na ranggo ng martial path ay tinawag na Chi Accumulation Rank, at sila ay tinawag na martial disciples, tunay na martial disciples. Ang pagpasok sa ranggo na ito, hindi lamang tataas ng husto ang pangangatawan, lakas, at dugo ng isang martial artist, ngunit maaari din nilang palakasin ang kanilang mga organo at maunawaan ang martial path inner strength, na nalampasan ang hanay ng purong pisikal na pag-atake. Ang kanilang lakas ay tataas ng mabilis, at magkakaroon sila ng lahat ng uri ng hindi maisip na kakayahan. Kapag sila ay naging isang tunay na martial disciple, sila ay tunay na lalayo sa mortal na mundo at magiging isang tao na higit sa iba. Bumalik sa Greenleaf Village, nagpasya na si Zhao Feng na maging isang tunay na martial disciple. Ang pagpasok sa pamilyang Zhao ay naging mas malapit ang hiling na ito. Matapos maabot ang pangalawang ranggo ng martial path, agad na sinabi ni Zhao Feng sa kanyang mga magulang ang tungkol sa balitang ito. Pangalawang ranggo ng martial path. Ang kanyang ama, si Zhao Tianyang, at ang kanyang ina, ang Zhao clan, ay parehong nagulat, ngunit agad silang nakahinga ng maluwag. Para makapasok si Zhao Feng sa 2 ranggo ng martial path sa edad na ito nang walang anumang tulong mula sa labas, makikita na ang kanyang talento ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga tao. Next, you have to do your best to prepare for the clan martial meet in 2 months. You don't need to obtain a good ranking, just don't lose much face. Inihayag ni Zhao Tianyang ang isang bakas ng isang kaaya-ayang ngiti. Ang Zhao clan ay mukhang gamaan din, na para bang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanilang mga balikat. Kontento sila na makakaabot si Zhao Feng hanggang dito, kaya wala silang mataas na inaasahan. Gayunpaman, ang layunin ni Zhao Feng ay hindi limitado dito. Determinado siyang maging isang tunay na martial artist at maabot pa ang rurok ng martial arts. Ngayong naabot ko na ang 2 ranggo ng martial path, tumaas ang posisyon ko sa angkan. Karapatan ko na ngayong pumasok sa unang palapag ng martial arts library. Sa martial arts library ng clan, mayroong maraming mga cultivation technique at cultivation manual. Sa pag-iisip nito, agad na tumungo si Zhao Feng sa martial arts pavilion. Kuya Feng, habang nasa daan ay may narinig akong nagulat na boses ng isang dalaga. May bahid ng lamang ang boses ng dalaga, at isang pakiramdam ng pagiging pamilyar na matagal na niyang hindi narinig. Bahagyang nanigas ang katawan ni Zhao Feng. Mula sa gilid niya, isang lalaki at isang babae ang lumapit, pareho silang bata. Ang isa sa kanila ay isang kabataang naka-purple, na may mahabang tuwid na kilay at isang tuwid na figure.
Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang matalim na layunin, at ang kanyang paglilinang ay umabot na sa tuktok ng ikatlong ranggo ng martial path, na naging sanhi ng kalapit na mga disipulo ng clan na makaramdam ng malalim na pakiramdam ng pressure. Siya ang ikatlong ranggo na disipulo ng mga panlabas na disipulo ng angkan, Zhao Yijian. Maraming tao sa paligid ang sumigaw sa gulat, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pangamba. Nakatayo sa tabi ni Zhao Yijian ang isang batang babae na nakasuot ng snow white na damit. Ang kanyang edad ay kapareho ng kay Zhao Feng, mga 13 o 14 na taong gulang. Siya ay maganda at maganda, tulad ng isang kagandahan ng sanggol. Ate Zhu, tiningnan ni Zhao Feng ang batang babae na naka-snow white robe, at ang sulok ng kanyang bibig ay walang kamalay-malay na kumukuti sa isang mapanuksong ngiti. Ang babaeng nasa harap niya ay si Zhao Zhu, na sumunod sa kanya sa pamilya Zhao kalahating taon na ang nakalipas. Noong taong iyon sa bayan ng Qinghai, sinamba siya ni Zhao Zhu. Ngunit pagkatapos niyang makapasok sa pamilya Zhao, unti-unti silang naghiwalay, at mula noon, parang mga estranghero na sila. Matapos makapasok si Zhao Zhu sa pamilya Zhao, ginamit niya ang kanyang natural na kagandahan para mabilis na umakyat sa ikatlong ranggo na disipulo ng mga panlabas na disipulo, si Zhao Yijian, at naabot na niya ang pangalawang ranggo ng martial path kalahating buwan na ang nakalipas. Sa sandaling ito, sina Zhao Zhu at Zhao Yijian ay nagsalita sa mahinang boses. Sige, pero huwag masyadong magtagal. Tumango si Zhao Yijian, at hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Zhao Feng. Naglakad si Zhao Zhu sa harap ni Zhao Feng at tiningnan siya mula sa malayo. Bahagyang komplikado ang kanyang ekspresyon, at bumantong hininga, Brother Feng, naabot mo na sa wakas ang pangalawang ranggo ng martial path. Ngunit kailangan pa ring bigyan ka ni Zhu ng payo. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Kapag pumasok tayo sa clan, mababa ang magiging simula natin, at mahihirapan tayong abutin ang mga heavenly pet na iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Pinutol ni Zhao Feng ang kanyang mga salita, at medyo malamig ang kanyang ekspresyon. Isang bakas ng galit ang lumitaw sa mukha ni Zhao Zhu, at nagngangalit siya, Brother Feng, ito na ang huling pagkakataon na bibigyan ka ni Zui ng payo. Pumunta at ipahayag ang iyong mabuting kalooban kay Brother Jian. Sa tulong niya, matagumpay kang makakasama sa Zhao clan, at maiwasan ang anumang gulo. Ipahayag ang aking mabuting kalooban sa kanya. Malamig na ngumiti si Zhao Feng, at hindi umimik. Sa kanyang buhay, hindi siya kailanman nagpasakop sa sinuman. Ang kalikasan ni Zhao Yijian ay malamig, at siya ay labis na mayabang. Sa tuwing nakikita niya si Zhao Feng, mababa ang tingin niya sa kanya habang ang kanyang ilong sa hangin. Nang makita ang ekspresyon ni Zhao Feng, agad na naunawaan ni Zhao Zhu. Kung tutuusin, halos mga childhood sweetheart silang dalawa, at naiintindihan niya ng husto si Zhao Feng. Si Zhao Zhu ay naglakad pabalik sa gilid ni Zhao Yijian, at nagsabi ng isang bagay sa mahinang boses. Walang utang na loob na basura. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Zhao Yijian. Basura. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Marahil nang makita ni Zhao Feng ang hindi pagpayag ni Zhao Feng, huminto si Zhao Yijian, at malamig na sinabi, nabalitaan ko na ikaw ay isang henyo mula sa Greenleaf Town. Ngunit sa pamilya Zhao, isa ka lang clown. Sa clan's martial myth, isang galaw lang ang kailangan ko para talunin ka. Yun nga ang gusto ko, see you at the clan's martial myth. Malamig na tumawa si Zhao Feng, at tumalikod, naglalakad patungo sa martial arts library. Ayaw niyang manalo sa salita. Sa loob ng 2 buwan, magsisimula ang clan's martial myth, at sa oras na iyon, ang lakas ay magsasalita. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng figure ni Zhao Feng, kumislap ang magagandang mata ni Zhao Zhu. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng hindi pamilyar na pakiramdam mula kay Zhao Feng. Ito ay isang hindi mailalarawan na intuition. Sobrang taas talaga ng tingin niya sa sarili niya. Ngumisi si Zhao Yijian. Ni hindi niya itinuring si Zhao Feng bilang isang karapat-dapat na kalaban. Sa panlabas na bilog ng pamilya Zhao, mayroong hindi bababa sa 50 hanggang 60 disipulo na umabot sa ikatlong ranggo ng martial path. Paano siya may lalagay na pangatlo sa mga disipulong ito? Napabuntong hininga si Zhao Zhu. Hinihiling ito ni Zhao Feng. Kitang-kita niya ang lakas ni Zhao Yijian.
Ang ilan sa mga namumukod tanging disipulo ng ikatlong ranggo ng martial path ay hindi man lang nakatiis ng kahit isang hampas mula sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Zhao Feng sa pinakamahalagang lugar ng angkan ng Martial Arts Library. Ang Martial Arts Library ay ang pinakamahalagang lugar sa clan, at binantayan ng clan elders. Sangay na alagad. Sa loob ng Martial Arts Library, tumingin ang elder na nakasuot ng puting damit sa badge ni Zhao Feng, at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Pagbati, kuya. Puno ng kagandahang loob ang mukha ni Zhao Feng. Kitang-kita niya ang lakas ng clan elder. Sa pamamagitan ng mga pandama ng kanyang kaliwang mata, naramdaman niya ang isang misteryoso at malupit na kapangyarihan mula sa katawan ng elder. Ito ay isang layer ng nagniningas na pulang aura, na ipinanganak mula sa laman at dugo, ngunit dumadaloy din sa mga meridian ng katawan. Maaari pa itong umalis sa katawan anumang oras, na nakakasugat ng mga tao sa hangin at nakakabasag ng metal. Alam ni Zhao Feng na ang elder na nakasuot ng puting damit ay sinanay na ang kanyang lakas ng panloob, sa pagiging perpekto, at madaling sumabog sa lakas ng kidlat. Kahit na mayroong 100 sa kanya, maaari pa rin niyang patayin ang mga ito sa isang iglap. Kadalasan, ang mga martial artists lamang ng ika-4 na ranggo ng martial path at pataas ang may inner strength. Ang mga martial disciples tulad ni Zhao Feng at Zhao Kun ay hindi maaaring magkaroon ng inner strength. Yumuko si Zhao Feng at nagsabi, Elder, gusto kong pumasok sa second floor, Xuanwu Pavilion. Hindi masama para sa iyo na maabot ang ikalawang ranggo ng martial path sa edad na 14. Gayunpaman, bago maging isang inner disciple, iba ang pakikitungo sa branch disciples at main disciples kapag papasok sa martial arts library. Walang pakialam na sabi ng maputing nakasuot na elder. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Zhao Feng, ngunit nang maisip niya ang mga bagong alituntunin ng pamilya Zhao, agad niyang naunawaan. Elder, please magsalita ka. Naunawaan ni Zhao Feng na bago siya magkaroon ng ganap na lakas, wala siyang karapatang makipagtawaran. Walang ekspresyong sinabi ng elder na nakasuot ng puting damit, ang mga disipulo ng ikalawang ranggo ng martial path ay maaari lamang makapasok sa unang palapag ng martial arts library. Sa unang palapag ng martial arts library, mayroong maraming mababang ranggo na martial arts, at ilang gitnang ranggo ng martial arts. Ang mga disipulo ng pangunahing angkan ay maaaring pumili ng hindi hihigit sa 2 middle art na may mababang ranggo na martial arts sa 2 buwan. Tulad ng para sa branch clan disciples, maaari silang pumili ng hindi hihigit sa 1 middle rank martial art o 2 low rank martial arts sa loob ng 1 buwan. Panipi. Nang marinig ang mga patakaran, huminga ng malalim si Zhao Feng, naiintindihan ko. Ang mga alituntunin ng martial arts library ay may malaking pagkakaiba sa pagtrato sa mga pangunahing disipolo at sangay na disipulo. Maging ito ay ang bilang ng mga pagpipilian o ang oras ng pagsasanay, ang sangay na mga disipolo ay hindi maihahambing sa mga pangunahing disipolo. Ang pagkakaiba ay karaniwang 2 beses. Good. Pwede ka nang pumasok, kalahating oras ang training. Sa pahintulot ng elder na nakasuot ng puting damit, dahan-daang pumasok si Zhao Feng sa martial arts library. Ito ang lugar na pinangarap niyang makapasok.